Paano kung titignan mo in one aspect, parang napakahina ng oposisyon, lalo na yung mga possible candidates nila sa midterm for the Senate, di ba? Parang malayo sa mga surveys or at least labas sa 12, no? Yung mga oposisyon. At parang sa House ay napakahina rin ng oposisyon. Halimbawa, yung Liberal Party na 7, 8 na lang nga, hati pa sa may 2 sa minority, may 4, 5 sa majority, may isa as independent minority. So, parang nasaan ba yung opposition? No, nasaan ba yung opposition? So, yun yung isang aspect. Pero at the same time, yung mga issues ng opposition ay nagkakaroon ng traction. Nagkakaroon ng traction. Halimbawa, yung usapin ng anti-chacha, medyo tumataas ha. Tumataas yung anti-chacha sa mga surveys. Sa mga surveys, no? Halimbawa, yung ICC, medyo tumataas, no? At ito yung mga daladalang issue ng opposition dati, no? At ikatlo, yung usapin ng West Philippine Sea. Ito definitely tumataas dramatically, no? At ang namumuno diyan ay yung opposition, no? Yung ragtag group ng atin ito, no? Ay ang ganda ng media mileage, no? So at panghuli, yung issues ng economy. Ito ang medyo hindi pa consolidated. Pero kung mako-consolidate ito ng opposition as a consumerist issue, behind a consumerist movement sa utilities, grabe ang taas ng kuryente at saka ng tubig, sa medicine, no? Patuloy tumataas, sa food inflation, no? Etc. Kung magko-consolidate ito into a narrative about consumerism, yan yung ika-4 na issue na tataas na pwedeng dala-dala ng oposisyon, no? So, may dysfunction ng kaunti. Ito yung mga issues ng oposisyon na medyo tumataas, nakakaroon ng traction, pero yung oposisyon ay medyo hindi lumalakas. So at a certain point, kinakailangan magbago yan. Fresh faces, a clear, more effective narrative, no? Leadership, no? Leadership, yung pag-link ng organisasyon with the issues. Tingin ko, atin ito has nowhere to go but up. Diba? Yung atin ito, itong ragtag group na ito. No? At ngayon, maraming sumasama. Ngayon, maraming environmentalists. No? Magkakaaway na grupo. Dati, katulad ng RAM at Magdalo, kasama. Catholic Bishops Conference, kasama. No? Et cetera, et cetera. So, tingin ko ay yung issue ng West Philippine Sea na napakalaki ngayon ng support ng populasyon ay nagkakaroon unti-unti ng organizational impact, no? Dapat magkaroon din ng ganyang organizational impact sa opposition. No? Halimbawa sa Chacha, no? Kung hindi mag-iingat yung opposition, aagawin niya ng mga Duterte dahil anti-Chacha rin sila. At mas malakas sila sa opposition at this point. So kinakailangan mag-scale up yung opposition na sila yung may franchise diyan sa anti-Chacha movement na tumataas ngayon yung appreciation ng populasyon. Even before, yung mga issues na yan ay mababa. Halimbawa, yung Chacha, mababa yan. Di ba? Mababa yan. Ngayon tumataas eh. Tumataas sa mga survey. Halimbawa, yung usapin ng ICC, mababa yan. Ngayon, nagsi-60%. No? Yung West Philippine Sea, tumataas. No? Tumataas. No? Kaya ang sinasabi ko, yung mga issues na yan, hindi na didikit doon sa mga tatakbo dito sa midterms at the very least, no? Hindi na ididikit. So, may dysfunction, may pagkakahiwalay. So, kailangan mo ng strategy ng quick burn, no? Dahil practically sa kanang filing ng candidacy sa October. Tapos in less than a year, in about a year, magkakaroon na ng eleksyon. At in 10 months, magkakaroon na officially ng kampanya. No? So, ang bilis niyan eh. So, baka hindi mo na kaya yung ginagawa ng mga Tulfo for years na gumawa ng brand. Diba? Gumawa ng brand na isumbong mo kay Tulfo. Na kahit saang barangay, pinag-uusapan, susumbong kita kay Tulfo. Diba? Yung ganyan. Pero baka, for lack of that, baka may magawa ka na let's do it yung kay Flavier, no? Na hindi
hindi kinakailangan ng mahabang panahon para to create a brand. Pero almost overnight, naka-create ng brand. Baka may ganyan. Hindi ko alam dahil hindi ko linya yan eh. Yun ang sinasabi ko na ang tingin ko very uphill. Dahil very personalistic ang mga tao eh. Pero baka halimbawa, pag West Philippine Sea, magkaroon ka ng champion. Parang anti-corruption champion mo, si Miriam Defensor Santiago. Halos overnight, ay umangat si Miriam. Sabi nga nung iba, nanalo siya ng 92 election. So, baka kinakailangan mo mag-create ng ganung klaseng champion. No? Baka sa Chacha, medyo malabo. Pero baka pwede kang magkaroon ng champion tungkol sa consumer champion. No? Yan yung, dahil yan, tago sa Sikmura. Tago sa Sikmura. Yung Chacha at saka ICC, baka mahirap pa. No? Pero yung West Philippine Sea at saka yung consumer issues, yan baka posible. No? Kung merong opposition candidate or leader na pwedeng makakreate ng mas maganda na peg, mas maganda na narrative, mas maganda na brand na hindi kinakailangan ng mahabang panahon, baka sakali dahil very personalistic ang botante. At kaya napakahalaga ng name recall. 7 incumbent, 7 senador ang magiging re-electionist eh. Tapos meron ka pang 4 o 5 na halos siguradong mananalo. 2 Tulfo, 2 Duterte, 1 Isko Moreno, no? So, medyo masikip. Napakahirap, no? Aside dito sa binanggit natin na 7 re-electionist, 7 babalik na senador, 4 o 5 na halos siguradong mananalo. Aside dyan sa mga yan, no, baka mahirapan yung mga bago na pumasok. May mga bago na pwede nang magmarka. Parang yung sinigawan ni Lucas Espiritu, si Harry Roque, at si Gadon, no? Bigla siya nakakuha ng 3 million votes. Nobody knows him. Baka pwedeng may mga ganon na sa midterm magmarka. Makakuha ng 3 to 5 million votes, pero ang kanilang target is the next election. Pero in a negative way, no, hindi rin ganun ka-dependable minsan ang survey. Halimbawa, si Amy, sa top 4, top 5 yan eh, nung last year. Pero ngayon, nandun siya sa last 2. Yung iba bumababa, yung iba tumataas. No? Pero iikot pa rin, basically dyan sa 7 na re-electionist, 7 na babalik na senador, 4 o 5 na napaka-popular, no? Well, una dapat mabawasan yung mga malalakas. Pwede pala si Amy na matalo pa. Hindi mo maisip na matatalo si Amy, Marcos yan eh, no? Pero ngayon may possibility. Ikalawa, darating ba yung ICC? Baka mabawasan ng 3 sigurado. At ikatlo, ano naman yung positive na disruptive message mo? Ang tingin ko, hindi pwedeng mag-slow burn si Kiko at saka si Bam. Kailangan magkaroon sila ng disruptive message, disruptive peg. No? For lack of a better example, parang The Punisher Digong. No? Yung bigla ka mamarka. No? Hindi na sapat yung pangalan mo, hindi na sapat si Sharon. No? Hindi na sapat yung Aquino brand. Kailangan meron kang message na mamarka. No? Almost overnight. Dahil almost overnight na yung election. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.